Ito pong issue sa pag-hack ng mga website ng ating mga government office or national office lalo tigit ay isa ho sa nakakabahala. Kasi sa initial report ng Department of Information Communication Technology, mga galing daw ng China. May lahing mga dayuhan daw po ang nasa likod nito. Ang ina-identify na lang ngayon sa ongoing investigation, private sector ba ito ng mga Chinese group or mayroon bang kinalaman ang Chinese government dito sa isyong ito? Kasi alam po ninyo, privacy ang pinapangalagaan dito. Record ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang binibigyan ng proteksyon. At kung ito ay napapasok ng mga dayuhan o ng halimbawa ay Chinese government, nakakabahala. Dahil alam naman natin patuloy po ang pananakop, pangaagaw, pangaharas ng Chinese government sa West Philippine Sea. Ang biktima ay Pilipinong mangingisda, ating Coast Guard at ating military. Dahil nga po yan ay nasa ilalim ng exclusive economic zone ng ating bansa. Kaya hindi natin masisi na ang Senado, Kongreso ay maghanap ng konkretong report mula sa mga otoridad, especially ang DICT. Ang DICT naman nakipag-ugnayan na sa PNP, hopefully sa NBI din para matrace yan. Kasi ang isa sa pinakahuling biktima ay OWA. Mahalaga yung overseas Filipino workers. Dahil yan ay isang record, din yan ang record ng lahat ng Pilipino na nasa abroad or legal na Pilipino nasa abroad. National government yan, Office of the President. Para hindi na umabot na yung mga military establishment, National Security Council, intelligence community ng ating pamahalaan at mismo yung Philippine military, huwag nang umabot na maging biktima pa ng mga hacker or ng pagkuha ng record sa mga website. Napakadelikado nito. Nung minsan nga makausap ko si Undersecretary Uy ng DICT. Tinanong ko sa kanya, posible ba na merong inside job? Ibig sabihin may tagaloob, may mga kasapakat na tagaloob ng opisina na Pilipino nitong mga hacker? Abay, inaalam daw nila, may posibilidad yun. Posibilidad. Kasi nga, paano nga nakukuha yun? Pasintabi na kung merong pro-China na vlogger, merong pro-China na Pilipino kahit tayo ay binubuli at pinapasok ng China, ay posibleng dahil nga sa galawan ay baka may mga kasapakat na sila sa gobyerno. Yan, delikado po yan. Kaya kailangan matrace talagang mabuti. Okay? Alam naman natin na may mga grupo na mga taga-suporta ng China. Ini-expose na nga ni Administrator and CEO ng CESA, Cagayan Economic Zone Authority, Katrina Enrile, anak ni Secretary Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile, na merong mga vlogger na bayaran daw ng China. Bahagi ng mga disinformation campaign. Kung nagawa ng China, mapenetrate ang mga vlogger, ang ilang mga Pilipino na pumabor sa kanya, posible nga na yung ilang mga kawani magamit din nila. Kaya yung inside story, inside job o kasapakat na mga tagaloob, may posibilidad po yan. Okay? Don't panic, pero kailangan tulungan natin ang ating pamahalaan. Huwag tayo. Marami hong pagsubok sa ating pamahalaan lalo na kay Pangulong Marcos. Kasi lahat yan under ng Office of the President. Ano man ang meron, positibo, negatibo at iba pa ay ang Pangulo ho nagdadala niya. Kaya tulungan natin ang ating Pangulo sa marami at lumalabas na mga pasaway at mapagsamantala. Kaya parang naniniwala na ako doon sa sinasabi ni former Congressman Gary Alejano. Ano sabi niya? May tapang si Presidente Marcos pero dapat daw dagdagan pa. Dapat daw dagdagan pa ang ipin ng kapangyarihan ng Pangulo dahil nandiyan naman ang mga batas. Kasi nga inaabuso siya. May nagsasamantala. Yan ang feeling nitong grupo ni Alejano Trillanes na legitimate opposition niya. Kaya nga sinasabi ko yung Pinklawan, Liberal Party, ang legitimate na opposition kasi yung kanila sinasabi, idea, constructive, makakatulong sa gobyerno.
Hindi sila totally oposisyon na walang gagawin kung hindi puro batikos. Ang gumagawa lang nun, ay alam mo na kung sino. Pero yung legitimate opposition sa parte ng demokrasya, okay lang. Basta constructive, basta pakikinabangan. At yung idea ng mga piglawa na tapangan pa ni Pangulong Marcos, dagdagan pa yung kanyang tapang bilang Pangulo, hindi po masama yun. Suggestion lang yun at palagay ko nga makakatulong dahil may mga nagsasamantala sa kabaitan ng ating Pangulo. Kaya tayong mga Pilipino, kayo dito at sa abroad, maging tapat tayo sa ating saligang batas at sa ating gobyerno. Kahit sino ang Pangulo, ang Pilipinas ay ang ating ipagmalaki at suportahan. Dahil ang gobyerno ay mamamayang Pilipino. Ang gobyerno hindi ang Pangulo. Ang Pangulo ay nagpapatupad lang ng batas at ipinapatupad lang ang mga magagandang programa para sa bayan dahil siya ay Pangulo. Ang taong bayan ang mahalaga. Kaya yung mga hindi alam ang sitwasyon, hindi alam ang kailang karapatan, ay makinig kayo sa aking mga channel. Gigisingin ko kayo. Kahit kayo oposisyon, makakaliwa, kanan, anumang grupo kayo, para malaman nyo ang katotohanan. Pero hindi ko pipilitin kung sarado ang isip nyo. Hindi ko pipilitin kung ayaw nyong maniwala. Gagawin ko lang na ang aking karapatan, obligasyon sa bayan sabihin ang totoo dahil gusto ko sa aking pagbablog at pagbabalita ay may kapupulutan ng aral. Na hindi ako masisisi sa bandang huli bakit hindi nila narinig. Ito, sagrado ninyong karapatan, sagrado ninyong obligasyon bilang Pilipino, ipinapaliwanag ko. Kung merong magkakaiba na paniniwalang pampolitika, may limit yun. Kasi pag sinubrahan mo, na kinampihan mo ang iyong paniniwalang pampolitika, baka lumampas ka, lalabag ka sa batas. Pero pag iyong paninindigan ay para sa bayan, para sa ating bansa, wala kang lalabaging batas. Kasi yung bansa, yung taong bayan, yun ay susunod sa mga batas. Di ba? Kahit na sino, elected, appointed, o kahit mismo ang Pangulo, alam nila yan ang kanilang obligasyon dahil pinanumpaan nila ito. Okay? So, tuloy po ang prinsipyo. Tuloy ang paninindigan. Suportahan natin si Pangulong Marcos. Hindi siya papayag sa lahat ng iligal na gawain. Pang-agaw sa atin ng China sa ating teritoryo, paghihiwalay ng Mindanao, hindi niya papayagan. Lalabag sa batas ng kahit sino, kahit malalaking tao yan, hindi rin niya papayagan ng Pangulo. Dahil sabi nga ng Pangulo, huwag na nating pansinin yung mga wala sa lugar ng mga statement, wala sa lugar ng mga pahayag. Para sabihin yan, huwag na nating ibaba ang level sa mga taong baka mababa ang kanilang kalagayan o level ng kanilang mga argumento.